Let's sing Merry Christmas and a Happy Holiday. This season, Mary, never forget to love you, Jesus. Testing lang po yan mga kasilo. And maayong buntag sa tibuok kalibutan. Good morning! Isang ulan na umaga po mga kasilo. At napakanta tayo ng Christmas songs. Dahil ay September 1 na po ngayon. So yan, pagbaba ko dito naririnig ko na si Sir Jose Marichan na kumanta na sa radyo. Dahil bare months na. So Merry Christmas mga kaswelo. Yan, good morning. Ang bilis ng panahon, ang bilis ng araw, no? Dito tayo. Ay, ang bilis ng panahon. Christmas na. So, September 1, araw ng linggo ngayon. So, mga kaswelo. Uy! Oh, mapakin yung Dito ka. Ano ba? Bili! Ano ko muna yung mga kalabaw. At meron tayong gagawin ngayon mga kasilo. Ano ko muna. So binabati ko lang kayo po ng good morning. At advance Merry Christmas sa lahat. Sana po ay sa ilang days na lang ang natira bago sumapit ang Pasko. Sana maging tayo happy or merry ang ating ay Christmas. Ay mag-harvest tayo ngayon ng gulay. Tapos balikan ko yung palayan sa Gaas area. Ikutan ko yung mga palayan ngayon. Araw ng linggo pero magsisimba muna kami ni Mrs. mamaya. Pagka-deliver sa gulay. Itali ko na yung mga kalabaw. Okay, naikutan ko na lahat ng mga alaga at napunta din ako sa kambing. Lahat ng mga alaga ay naigaya ko na. Dito ako sa garden ngayon mga silo. Yung ating ampalaya hindi pa 100% na tumubo lahat mga kaswelo. Merong isang linya na walang tumubo. Pastilan. Dito na linya medyo okay. Medyo okay lang. Yan, tumubo. Dito wala. Sa susunod tumubo. Hindi lahat mga kaswelo. Pero ayan meron na. Dito wala Ito meron. Baka nahuli lang. Huli lang na Yan. Baka huli lang po. So, kahit mga 70%. Yan. Pero doon yan, dikit-dikit naman sila. Tumubo lahat dito sa dohat. Merong isang hindi pa. So meron naman po tumubo. Okay. Dito tayo sa okra. Ito yung linya mga swilo na wala pang tumubo. Ito. Dito meron na. Ay baka huli lang siguro na nalaliman ko na So, sige. Dito na tayo sa ating okra. Ang ating okra Bali, araw-araw na tayo nag-harvest din Ang bilis nilang lumaki. Tulad dito Tara, pitas tayo. Kahit mura lang po mga silo yung presyo ngayon. So dito sa amin medyo okay pa. Katulad doon sa ibang lugar talaga mga silo na talagang
Yung nakikita ko sa mga social media ngayon, yung iba pong mga katulad ko nagtatanim, sinisira na lang po nila. Minsan ganito pa itsura, inaararo na nila or ano na nila o sinira na nila ba. Tapos yung iba naman ay nakabundle na, itinatapon na lang sa sobrang baba po ng presyo. Meron akong nakita sa social media kahapon lang ay yung mga talong at saka ang palaya yata yun, basta na lang itinapon po mga silo, sobrang dami, ibinasura nila. Sayang naman po. O ako naman po sigurong umabot sa ganong punto, hindi ko gawin yun. Sayang ipamigay ko yun sa mga tao, mapakinabangan pa. Yung iba talagang tinatapon lang nila basta, sayang, binabasura, hindi na pakinabangan. Dapat ipamigay na lang kung ganun, para sa akin ba. Pero yun yung ano nila gusto nila. Hindi lang isa ang gumawa nun, marami. Yan, mga kamatis, yun kamatis talaga, nakita ko rin talagang isa. Ilang tonelada kaya yung nakita kong tinapon lang. Sayang. Sobrang baba ng presyo sa gulay ngayon, sa Luzon, lalo na sa Luzon banda. Paano na kaya ang mga hinanaing ng mga farmers, ang mga magsasaka? Paano tayo nga? Patuloy pa rin lumalaban, di ba po? September 1 ngayon po mga sulo. Malapit na. Malapit na. Sige, pagpatuloy ko lang po muna ito. Medyo marami pa ito. At ayan po mga sulo, pagkatapos ng lahat ay muli ko pong binalikan yung aking palayan din sa lagsak na akala ko po ay tablado na or lugi na po ako dito. Pero nagkaroon po ako ng pagkakataon mga sulo na ipagpatuloy ito. At ito nga ay nilinisan ko na po para mapalayan na siyang tingnan uli. So medyo nawala na ako ng pag-asa dito dati dahil wala nang tubig. Pero ngayon ay medyo naka-recover siya. Kaya ito yung ating linisan para pag nalinis na ito yung ating abunuhan.
Pinawisan na naman po na marami singot. Sa loob ng 2 oras po ng aking pagmano-mano paglinis sa ating palayan na akala ko ay tablado na at logi na ako dito. Nawalan na ako ng pag-asa dito mga silo. Sa palayan na ito kasi nga nung tagtuyot ay nanilaw na sila. So ngayon, ito na nagkaroon ng pag-asa at nagmistulang ano na naman, nagmumukhang palayan na ulit. Ayun oh, biglang nag-transform yung palay mga silo. Oh, yan, nalinisan na natin yung pilapil. Hindi ko na sana linisan gawa ng nawala na ako ng pag-asa nga noon nung nakaraang linggo na sobrang tuyot. So binigyan ako ng pag-asa, nagkaroon ng pagkakataon, so binalikan ko uli at para linisan. At siyempre ayan o, may tubig kasi hindi ko maabunuhan noon ito kasi may tendency na masunog ang palay, pagkatapos lalago pa yung damo. Pero ngayon na ganito na, inulan, nagkaroon ng tubig at nakarecover yung ating tanim na palay. Pati yung kinainan na kalabaw doon, yung kulay dilaw doon, na tumubo na. So ipagpatuloy ko po ang dito sa palay dito sa lagsak. Aabunuhan ko na ito, pero anuhin ko muna yung tubig kasi marami pa tubig. Ayan, sobra naman dami tubig at saka may ulan pa. Kapag pahupa na, saka na ako mag-apply ng abono. Pagkatapos ikot-ikot na lang maglilinis tulad ng ganito. Na-sprayan na natin ito ng herbicide, kaso nga hindi gaano namatay yung iba kasi walang tubig ito nung in-apply natin. Maganda talaga mag-apply ng herbicide may tubig kahit 1 inches. Yun, malata kasi yung puno nun. So papasalamat pa rin na po kaya pong Ginoo at umulan at nagkaroon ako ng pagkakataon dito na magpatuloy. Sayang din itong ito, pero merong isang pitak doon talaga na hindi na natamnan gawa na wala nga tubig, pero bawi na lang sa susunod. So ayan po mga silo, nakapaglinis na tayo sa pilapil. Nagmukhang palaya na. Pinabayaan ko na yung pilapil na kasi mukhang tablado na sa tingin ko, pero inulan at nagkaroon ng tubig. So nakarecover yung nag-green nakarecover yung palay natin. Mabilis nakarecover nung nakahigop ng tubig. Okay, pagpahinga muna ako mga silo. Meron pang, asan ba yung iniwan ko? Doon. Yung kanto na yun. Yun na lang. Kasi dito okay na Ayan. So ayan na, may ambon na naman. So, puntahan ko na yung dalawa nandun sa taas. Okay. Thank you Lord. Yan, may ulan na naman. Di muna tayo mag-apply ng abono. Ay nako, thank you. Karoon ng chance na magpatuloy dito. Akala ko logi na talaga ako dito or tablado na. Tabla yung aking ginastos at pagod. Pero hindi pumayag si Apong Ginoo na gano'n na lang ang mangyari sa aking tanim. So papasalamat ako. Linis na yan, pilapil na yan. Saka dyan. Okay. Umambon na. Naka siya ng tubig Natin tuyong-tuyo. Ayun, bitak Kitang-kita yung bitak. Okay. Ayan, umulan na. Nagka-recover dito sa bandang taas. Mula na mga sulo. Si CJ
Umuwi na sila? Kawawa naman yung aking pastolero mga silo. Ayan o, maliligo doon sa ulan. Ito yung aking mga pastolero, pastolera. Ano ang lagay? Busog na sila? Yung triplet. Yung triplets, okay. Ewan ko. Iwan ko ang iyot mo. Ayaw. Okay lahat. Saan? Ayaw. Puti. Umuwi na sila. Umulan eh. Yay! Hapon na rin. Busog na. Kaninang umaga, pumunta ako dito para turukan si triplets maker ng vitamins. Injeksyonan ko yan ng vitamins. Ano yung puti, ma? Saan? Ang puti. Bawang? Hindi, si puti. Yung lalaki. Dito tayo sa mga kambing mga silo. Sulap-sulap muna tayo. Anong oras na? 5 na. 5 na. Update tayo doon. Oh. Yun. Malapit na mga anak yun. Tsaka ito. Pa. Yan. Pero mukhang una yung mga anak. Yung kamukha ni Toro. Yan. Ayan o. Ito. Dalawa ang mga anak na dyan. Ayun yung isa. Mukhang ano na yun. Malapit na. Yan. Ito din, no? Una may item itong pa. Uy. Itong. Yun, nakakuha siya. Kuha. Ah. Yan. Yay, di ko na ako masaya. Didi! Sige, habusin mo. Diba? O, diba? Leleksi ka dyan, me. Tumagal na. O ano? 2 linggo na ba sila? Oo. Hindi pa ako nanak sa ano? August 12. August 12. Oo. Abo. Sana makakasurvive itong tatlo mga silo. 3 triplets. Tignan Yan na, mula na. Nagpapagod. Patingante. Merong bagyo daw po. Patignan mo ako pa. Pangalagunin pa. Ha? Naligo na. Tignan pa tayo. Ito, malapit na mga anak. Malapit na siya mga anak. Itong dalawa, ito, tsaka yun. Mukhang magkasabay sila mga sulo, pero sa tingin ko, aking tansya ito. Ito mauna. Haba ng kulay. Ito si Anglo. Asan si Buang? Ayun. Kaya po mga sulo, bukas kapag ganito pa rin ang panahon kasi mayroon daw bagyo ba? Low pressure pala, low pressure area. So kapag ganito pa rin ang panahon, yung mga pinaglinisan ko kanina, bubuhatin ko yun, dadalhin ko dito yun. Yan yung ipinatno ko sa pilapil, yung mga pinaglinisan ko, marami yun so kinakain nila yun. Yun ang ating iserve bukas dahil hindi sila makaka-labas gaano kapag ganito. So kukumpayan natin. Yan. Oop! Ay, yaw! Hello! Maamo na no? Na, binibigyan ko to ng saging pa, kaya umamo. Dati binigyan ko ng saging. Kaya lang yung pinapakain ko. Pag nandyan si Turo. September ngayong buwan. May mga anak. Tapos pahinga siguro 1 buwan. November meron na naman. Pero November na. Basta buwan-buwan meron tayong nanganganak. Yung August, 3 ang nanganak Meron pa akong 2 mga anak na. At meron pang buntis na rin. Ngayong bare months ay
Baka 2, 4, 5. 5 inahin ang aking mga anak ngayong bare months. Yan. Tapos meron akong ano dyan malapit na mawalay. So yun ang ating pang out, ang benta, Yan, Turo. ang bawi, ang dagdag pang gastos, pambiling abono. Dago na natin ni Metong anak ko. Yung ano is, Yung ano, pinakahuli. Ang lagot aga Metong anak na. Siyempre, isa lang, walang kaagaw sa didi. tingnan mo Tingnan mo pa. si Buang, oh, laki na niya, oh. Oh, Parang, Matin na soy. nahabol niya yung triplets, oh. Malaki na siya, oh. Iba talaga aura ni ano, oh. Ni Buang ngayon, oh. Malaki talaga siya, mahaba, matangkad. malaki tenga. Yan ang ating pang-upgrade. Yan ang ating gagamitin soon. Pang-breed dito. Pwede yan, ibangga natin yan dito sa ating mga inahin. Si Toro, magpapahinga na siya. Yan, oh, di ba? Oh. Ano? Siya Matangkad pa si Toro ni Mrs. eh. Ayan, oh, matangkad pa, oh. Laki Tiglaki ko lang ata yan. Matangkad pa si Toro. Ito si Toro, medyo diet ko muna sa ngayon. Pero kapag ano na ito, i-dispose na natin, papatabain ko na ito. Makakainin ko na ito ng feeds. Malamang may magkaka-interest pa rin dito kasi maano siya pang breed, aggressive, at saka siyempre malaki pati. Kapag nagamit na natin yan, si Buang, so ano na natin si Toro pagpahingahin. Nakakarami na si Toro para mag-upgrade yung ating mga alaga. Ang dami na nila. So ano to, kung hindi ako nagbenta at hindi rin tayo namatayan, marami-rami din ang namatay din. 50 na to, umabot na ng 50 sana. marami na na pa. Oo, kulang-kulang 50 yan ang aking ano. Kasi 11 yung atin na ibenta eh. Tapos yung nakatay. Tapos yung mga hindi pinalad na dali sa aso. Yun. At yung mga naipit. Kulang-kulang 50 na sana ito. Sa loob ng 2 taon. 2 taon na yun. Oh. December. Oo, magto 2 years na no. Magto 2 years na akong mag-alaga ng kambing mga silo. So sa Pinalad pa. Siam na umpisa ay 12 pa rin natin na ibenta. Hindi na kwenta yung kinuha uli ni Peter. Yan. Kung wala lang namatay, 50 na ito sa loob ng 2 taon. 2 years lang ha. Mabilis lumami ang kambing. No? Asan na kayo yung baby? And pa, Miss Miley. Kung binabala ko dito mga silo, i-extend ko pa yan yung maglalaparan ko tong kulungan. Kapag nakatsyempo, makakaroon ng budget at magkakataon. Medyo busy pa sa ngayon. Pero yun ang aking pinaplano na laparan doon banda. Tapos lagyan ng feeding din, lagyan ng pagkain. Sa ngayon, okay pa lang naman sila dito sa ano, hindi pa naman sila gaano crowded or masikip. Ang cute nun pa. Pero gagawin ko pa rin talaga yan, yung lalaparan kasi siyempre may mga anak ngayon, bare months 5, ano na sila, siksikan. Lalo na kapag puro babae ang anak, siyempre iiwan na naman yung mga babae. Tapos yung mga lalaki, yan naman talaga pang bawi, pang benta.
parang buntis uli yung ano, oh. Bagong panganak. Itong pula. Busog eh. Ito, ito malapit na malanganak to. Ilalam. Malaga pa, muntis na yan. Oh, mukhang buntis na yan. Yung dalawang ano na yan. Yung dalawang kapatid. Ayan, malaki yung tiyan niya. Dumalaga. Yan oh, malaki yung didi niya oh. Ayan, yan ang palatandaan ko. Oh, di ba? Tapos si Daniel, November yan. Okay. Tara, at wala nang ulan. Mag-ano muna tayo sa mga kalabaw. Hindi pa na ano? Hindi pa, naglinis ako sa palayan eh. Yay! Wala na. Yeah, wala nang ulan na sila. Oo, yan, basa na. Palang pa. Sige. Uwi na kami ha. Bukas uli. Bukas yung mga pinaglinisan ko mga sulo, aking akutin dito. Itambak ko dun sa ano. Kasi mayroon daw low pressure. Malamang may ulan-ulan ito bukas. Ay. Naka-recover yung ano so, yung ating palayan. Akala ko lugi na tayo dun. Maganda. Yung naka-recover nga na bumerde. Dati yung ano talaga, kawawa tingnan. Nanilaw na talagang dry na dry siya. Ha? Inulan, naka-recover. So, no, inaksyonan ko kagad, nilinisan ko kagad para next noon abono na. Diretso na nun. So, anuhin ko muna mga kalabaw, mga silo at baka. Ano? Wala, nahulog yung 10 piso niya kanina. Ano? Wala na yun. Dumaan ka doon kila Roger. Okay. Kunin mo yung susi ko. Niram ni Patrick yung aking motor eh. Dahil ka din. Anuhin ko yung kalabaw dyan. Daanan ko. Uy! Uwi na kami. Lumaki na si Momo pa.